So ngayon, kung matatandaan ninyo, nung day 5, ah, nung pa-end na yung hearing nung day 5, nag-take ng stand si Antimo Lorna. So si Antimo Lorna, meron pang mga pakyak-kyak na, ay kasi sinabi ni Soto at ni Ping Lacson, masyadong matagal, kineso-kineso. So therefore, ganyan, hindi na namin ipe-present si Zuleika at si Colonel Bello as witnesses dahil masyado na tayong maaabala. Ayaw nang maabala ng mga senator judges, kineso-kineso. Sumipsip pa ng bonggang-bongga si Kapunan sa mga senator judges. Pagkatapos si Jerville today, ay hindi na namin ipe-present ang mga witnesses namin na pinareserve namin nung una. Walay na, okay? Si Melvin Matibag na lang. And explain sila kasi may mga ganitong nangyari, kineso-kineso, ganyan-ganyan. At dahil gusto namin na mapabilis ang ano, ganyan. At dahil napatunayan naman na ni Lotok at ni Kalilong ang mga dapat patunayan, klarong-klaro naman na napatunayan nila ang lahat ng dapat na ikikembot nila, hindi na namin ipepresent yung iba. Ganyan. So, nag-manifest ang dalawang bakla, nag-rule si Chis Escudero, okay fine, hindi nyo na ipapresent ang mga witnesses na yan. Hindi nakalusot kay Attorney Sheila yung dalawang insidente na yon. Okay? Hindi nakalusot kay Attorney Sheila Sison yung dalawang insidente na yon. Bakit? Sabi ni Attorney Sheila Sison, dapat kapag ka magwi-withdraw ng mga witnesses, withdraw lang. Wala nang explanation, wala nang mga salita-salita na, ay hindi kasi napatunayan naman na ng dalawang witnesses kung ano mga dapat mapatunayan. So, hindi mo na i-explain. Sheila Sison stood her ground. She knows the law. And yung mga bend the law group, huwag na tayo mag-technical. Si Sheila, this is not mere technicality, it's substantive because it is part of the Constitution. So yun yung ano, I really... Sabi, pero sinabi ni Jerville, pwede rin mag-manifest katulad nila ang defense. Wala nga. Sinoplak nga siya ni Chi. Sabi na, ay nako Jerville, nag-rule na ako. Tama na, nag-rule na ako. Itong si Sheila, kaya ito, makikita mo yung defense. Yeah, I know that yung mga manifest na ganyan, we will also benefit. We can play that game that you want. Pero si Sheila, mali ito. Nagets nyo, nag-stickler sa procedure si Sheila. Si Ating Sheila. So makikita mo ngayon yung bend the law, hindi okay na. Ginawa na namin, kayo rin. Diyan nagsisimula ang corruption. If they allow this with VP Sara, why not Congress use against BBM instead of dismissing it? Basta na lang sabihin may ill-gotten wealth and di pa sampi na ang bank records 20 to 30 years ago. Sabi ni Jess, sa totoo lang, hirap maging DDS sa Lasallian School. Kukuyugin ka ng buong school. Marami sa amin hindi masyadong nag-e-express pag nasa school kami, sabi ni Jeff. Ayan. Si Jeff na Lasallian pala. O syempre, peer pressure. Peer pressure. Sobrang kadiri ni Jock, no, gagamitan ka pa ng mga phrases na pintuan ng katotohanan. True! Sobrang kadiri na parang, wow, parang hindi siya na-warningan ng Supreme Court dahil nagpanggap siyang kliyente niya ang mga mangingisda na hindi naman pala. Ano siya, no? Very, demagoguery. Oo. Too much rhetorical flourishes.
Yung kay Michael Poe, wala nga halos rhetorical flourishes eh. Correct. It's direct to the point. Direct to the point, it's very clear. And si Michael Walang mga lang pintuan ng walang mga pintuan ng katotohanan na isasarado, ganyan. Walang gano'n. Oo. True, true. Ayun. Anyway, so I think enough with the meron ka ba bagong gusto idagdag dun sa oral arguments nila? Wala na. Oo. Okay Dun na ako tayo dun. sa Magaling si Michael Poe. sobra, oo. Yung rebuttal niya, no, yung parang instincts, no? Yung mga sagot niya, yung parang instincts, ganun ka natural yung yung mga tira ni Attorney Poa. And actually May kaklase yan. May schoolmate yan si Michael Poe sa UP. Sabi niya sa akin, dalawa lang daw silang DDS no. talaga? Yan, saka si Michael Poe. Kaya si Michael Poe, may DDS talaga yan sa noo. Talaga? That's nice to hear. Mm. Ayun. Mhm. Si Attorney Michael Poa, yung gusto mong maging government official na, yung nanaisin mo na makita at magsalita na ganito dapat ang government official. Yang katulad ni Poa. Yang katulad niya ni Michael Poa. Ganun. Ayun. Lalo na yung every time na kinoconduct niya yung press conference niya, talagang sobrang refreshing to watch. Ganun. From the heart and brain yung kay Poa. Attorney Poa makes it look easy and effortless, which goes to show how prepared and ready he is to really take on the prosecution. Ayun. So eto na, move on na tayo doon sa okay, so natapos na yung oral arguments nila, ganyan-ganyan, and they're going to do the discussion daw on Monday. They're going to do the discussion on Monday, and Matibag is also going to take the stand on Monday. Ngayon, nag-manifest ngayon itong si Jervil Ruistro. At sabi ni Jervil Ruistro, yung lahat ng nireserve nila na witness for Article 4 ay tatanggalin na nila. At isa na lang ang ipepresent nila na witness, at ito ay si Melvin Matibag, na sasailalim sa presentation sa Monday. Ayan. Doon daw siya na daw yung next na witness na ipepresent. So ngayon, kung matatandaan ninyo, nung day 5, nung pa-end na yung hearing nung day 5, nag-take ng stand si Antimo Lorna. So si Antimo Lorna, meron pang mga pakyak-kyak na, ay kasi sinabi ni Soto at saka ni Ping Lacson, masyadong matagal, kineso. So therefore, ganyan, hindi na namin ipepresent si Zuleika at si Colonel Bello as witnesses dahil masyado na tayong maaabala. Ayaw nang maabala ng mga senator judges, kineso. Sumipsip pa ng bonggang-bongga si Kapunan sa mga senator judges. Pagkatapos si Jervil today, ay hindi na namin ipepresent ang mga witnesses namin na pinareserve namin nung una. Walay na, okay? Si Melvin Matibag na lang. And explain sila kasi may mga ganitong nangyari, kineso, ganyan-ganyan. At dahil gusto namin na mapabilis ang ganyan. At dahil napatunayan naman na ni Lotok at ni Kalilong ang mga dapat patunayan, klarong-klaro naman na napatunayan nila ang lahat ng dapat na ikikembot nila, hindi na namin ipepresent yung iba. Ganyan. So, nag-manifest ang dalawang bakla, nag-rule si Chis Escudero, okay fine, hindi nyo na ipapresent ang mga witnesses na yan. Hindi nakalusot kay Attorney Sheila yung dalawang insidente na yon. Okay?
Hindi nakalusot kay Attorney Sheila Sison yung dalawang insidente na yon. Bakit? Sabi ni Attorney Sheila Sison, dapat kapag ka magwi-withdraw ng mga witnesses, withdraw lang. Wala nang explanation, wala nang mga salita-salita na, ay hindi kasi napatunayan naman na ng dalawang witnesses kung ano mga dapat mapatunayan. So, hindi mo na-explain kung bakit ka magwi-withdraw. Wala nang mga conclusions of law tungkol doon sa mga naunang mga testimony na pinresent mo, mga witnesses na pinresent mo. Kasi nga, pagka kunwari, nag-explain sila, mag-aano sila, pag sinabi mo, ay kasi napatunayan na naman ni ano, mga dapat patunayan, tapos magro-rule si Cheese na, okay, yung ano, sige, ano na yan, admitted yung mga ano mo, admitted yung manifestation mo, hindi na tatanggalin na yung mga witnesses na pinropose nyo nung una. And basically also, inadvertently, agreeing doon sa mga explanation nila tungkol sa napatunayan naman na ng mga naunang mga witnesses ang mga sinabi nila tungkol sa mga ganito-ganito. Hindi tama. Mali yung ganon. So, ibig sabihin, kapag kunwari, magwi-withdraw ka ng witness, withdraw lang ng witness. Wala nang explanation. Wala explanation. Wala mga extraneous chika dyan. Wala nang mga extra comment conclusion of law tungkol sa mga ginawa ninyo, etc. etc. Wala nang mga ganong grandstanding. Yun yung sinasabi ni Attorney Sheila. Which was immediately noticed by Attorney Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano as well. I think hindi rin nila naisip yun eh. Parang, oo nga no, pero nakita ni Attorney Sheila. And even Cheese Escudero humbly admitted na nagkamali siya dun sa dalawang insidente na yun. Goes to show how important the manifestation of Attorney Sheila Sison. And how well she argued kung bakit mali yung ginawa ni Lorna Kapunan at yung ginawa ni Jerville. And kagaya nga nung sinabi ko, si Attorney Sheila, no, sobrang sharp ni Attorney Sheila, and sobrang niyang eloquent, and sobrang niyang clear, and sobrang niyang authoritative whenever she speaks. Meron talaga mapapahiya dun sa impeachment court. At nung araw na yon, kanina, ang napahiya ng bonggang-bongga dyan ay si Jerville. Imagine, even the presiding officer admitted na alam mo, tama ka, nagkamali ako dun sa dalawang insidente na yun. So sana, pagbigyan sana ako ng mga senator judges na kapag nagkamali ako, i-call out nyo din ako. And that, ladies and gentlemen, is an amazing display of legal prowess of Attorney Sheila Sison. That no prosecution lawyer could ever have. Grabe yung gravitas doon sa pinakita na yun ni Attorney Sison. Grabe yung gravitas niya. And I'm pretty sure, next time natatayo si Attorney Sison sa mga susunod na hearing, next time natatayo si Attorney Sison sa impeachment court, merong maiihi sa side ng prosecution. Tandaan niyo yan. Biruin mo, you made the presiding officer. May maiihi. Next time natatayo si Attorney Sison sa impeachment trial, sa impeachment court, merong maiihi. Biruin mo, sa manifestation ni Attorney Sison, she made Cheese Escudero realize na nagkamali siya twice. Diba? That you made the presiding officer realize na alam mo, presiding officer, nagkamali ka dun sa dalawa, ha? Na inalaw mo yan, ha? Dapat di mo inalaw yun. Ganyan. Diba? As in, it's chef kiss moment. Chef kiss moment. Ang galing nun. Ang galing nun. Ayun. Ikaw bakla, anong masasabi mo doon? Bex.
Sheila Season stood her ground. She knows the law. And yung mga bend the law group, huwag na tayo mag-technical. Si Sheila, this is not mere technicality. It's substantive because it is part of the Constitution. So yun yung ano, I really, Pero sinabi ni Jerville, pwede rin mag-manifest katulad nila ang defense. Wala nga. Sinoplak nga siya ni Chi. Sabi na, ay nako Jerville, nag-rule na ako. Tama na, nag-rule actually, na ako. itong si Sheila, kaya ito, makikita mo yung defense. Yeah, I know that yung mga manifest na ganyan, we will also benefit. We can play that game that you want. Pero si Sheila, mali ito. Nagets nyo? Nag-stickler sa procedure si Sheila. Si Ating Sheila. So makikita mo ngayon yung bendalo, hindi okay na. Ginawa na namin, kayo rin. Diyan nagsisimula ang corruption. Correct. Ganyang mentality. Si Sheila, alam mo si Sheila, wala siyang the mindset of corruption. Kasi ang mindset of corruption, gumawa ka, mali. May pumuna sa'yo. Yung corrupt, anong sasabihin niya dun sa pumuna sa kanya? O ito, para sa'yo. Ayo. Magkaka-share ka din. Magkaka-share ka rin naman. Okay na yan. Okay lang yan, magkaka-share ka rin naman. Oo, ganun na ginawa ni Jerville. Kaya alam mo to si Jerville, alam mo talagang, utak corrupt. Utak corrupt. Dahil kay Stecker. True. Ayun. And I think very, very clearly, if this impeachment trial is going to stay is going to keep the certain level of fairness, undoubtedly mananalo tayo dito. Undoubtedly. Ayan. Okay? And I mean, kung dire-diretso yung trial, walang ganyan. Mananalo tayo dyan, bonggang-bongga. So, non-issue yung mga magiging non-issue yung mga, hindi kasi makakaporma yung mga bendalo eh. Hindi siya makakaporma. Pati, tingnan nyo, because of how Chis Escudero is handling the impeachment trial. Because of how he is handling the impeachment trial. Itong mga pangalan nito, itong mga mahilig mag-grandstand, hindi makaporma ng bonggang-bongga. And if it's going to stay this way, in fact, the more na magiging cold and impartial ang impeachment court, the better for us. The better for us. Ayun. Sa Amerika, may mga issue na rin ng healthcare provides a million fraud sa Medicare. Puro mga Pinoy ang involved at $1 million fraud scam ang involved. Ayan. Sabi ni Cheese Madam, 1 year and 5 months pa daw itong impeachment. Si Gwyn Gatchalian nagsabi na siya earlier na hanggang February 2027 daw yung impeachment. Ayun. Kaso nga lang, this is going to be a free free publicity for Inday Sara. Kasi the more, like for example today, who's going to believe Kalilong and Lotok? Who's believing Kalilong and Lotok right now? Matapos mapanood ng mga Pilipino, si Kalilong at si Lotok, naniniwala ka ba dun sa kanilang mga pinagsasabi? Dapat merong ganyang survey, After the Article 4, dapat may ganong survey. Maniniwala ka ba doon sa
ang tawag dito, naniwala ka ba doon sa mga sinasabi ni Kalilong at Lotok tungkol doon sa grave threats na inimbestigahan nila ng maayos ang grave threat na kaso ni Inday? 'Di ba? O sila-sila lang yan. Siyempre sila maniniwala sila. Support your own sila eh. Magnet Mind. SMNI may ganyan. Sabi ng mga kakamping friends ko, believable daw yung NBI. So you ask them, paano sila naniwala dun sa NBI? Hindi hina-highlight ng media about sa criminal cases filed against kay Lotok na minention ni Robin Padilla. Alam niyo ano no, yung kaso, teka lang explain ko lang ng buo ha. Tama si Lotok doon sa pagka law enforcement ka, makakasuhan ka talaga at certain point in your professional career. And it is not an indication that you are corrupt or that you are ganyan. Hindi yon ura-urada na ganon. Kasi kumbaga, pwedeng may mga nabangga ka, may mga na-offend ka, o kaya ka kinasuhan. You are probably doing your job so well, or pwede rin naman talaga na kaya ka nakasuhan kasi tarantado ka. Okay? So 50-50 yan. Hindi yan hindi porket nakasuhan ka, hindi ibig sabihin nun, tarantado ka talaga. Tama si Lotok doon sa part na yon. Pero ang gusto kong malaman dito kay Lotok at ang sanang imbestigahan ng mainstream media, ikaw Lotok, bilang chief ng Special Task Force ng NBI, at yung kaso mo ngayon, kung saan ka nakasuhan, yung kaso mo ngayon sa ombudsman, yan ba ay bunga noong trabaho mo, noong nasa Special Task Force ka pa sa NBI? At yung Special Task Force na yan, at kayong mga nandyan, at yung mga trabaho ninyo kung saan ka nakasuhan, eto ba ay kasama sa mga naging dahilan kung bakit binuwag ni Director Jimmy Santiago ang Special Task Force noong siya ay NBI Director? Yun yung important na question dyan, na hindi tinatanong ng mainstream media. Yung kaso ni Lotok at saka ni Kalilong, magkasama sila dun sa kaso ha. Yung kaso na ito ay final noong February 2027 for something that they did in 2025. At nitong mga panahon na to, bagong promote lang si Lotok. So ibig sabihin, mga trabaho mo pa ito nung nandun ka pa sa Special Task Force. So, ikaw, Lotok, yang demanda mo ba ay isa sa mga dahilan kung bakit dinisolve ni NBI Director Jimmy Santiago ang Special Task Force sa NBI? February 2026. Sorry. February 2026. 2027 ba nasabi ko? Sorry. 2026. Kasi parang February 27 yata na file or something like that. Kaya ako siguro nasabi 2027. February 2026. Magaling si Lotok pero hindi siya lumalayo sa pagbabanta. Sa pagbanta, kung lumalayo siya, nasisilat din. Alam mo, nagsisinungaling, bumabalik sa pagbabanta. Ayun. Anyway, ayan lang. O Sas, meron ka pa bang meron ka pa bang gustong ichika? Bago tayo mag-end live? Well, ang gusto ko lang ichika ay gusto ko talagang abangan
ang presentation of evidence ng defense. Ang tagal pa eh. Ang boring naman kasi nitong prosecution. Oo. Nakakapagod. Ang dami kasi nilang padrama. Yung, Pero alam mo sa totoo lang, pagka-defense na yung nag-present, fireworks yan. Pagkatapos kung i-extend nila ng i-extend to, tapos di sunod-sunod na, defense na yan, evidence in chief ng defense, cross-examination, keneso-keneso, ganyan-ganyan. So magiging fireworks yan. And you know, this bunch of lawyers are way more competent than the prosecution lawyer. Pagkatapos malapit ka ng mag-eleksyon, 'di ba? Malapit ka ng mag-eleksyon, kaya alam mo, isa rin sa possibility, baka pagka kunwari sobrang ganda na, sobrang magiging pabor ng impeachment trial to Inday, baka i-declare na ng Supreme Court na unconstitutional at ipatigil na yung impeachment trial once and for all. That's another possibility. may mga curveballs bakla. Mm. Sinasabi ko sa'yo ng mga curveballs. Pero, Yeah. I'm ready for the presentation and defense. Kasi, Yeah. haba yan, hindi nila mapipigilan yung paghaba. Kasi, ano yung pwede mo pigilan yung haba? Wala naman time limit ang cross-examination. Wala rin naman time limit ang direct examination. Wala rin naman time limit ang recross. Di ba? Mm. Lalo na pag dumating ka na sa yung mga confidential fund, bakla isang witness pa lang yan, naabutin na siguro ng 3 hearing dates yan. Mm. Kaya, good luck. Well, huwag niyo bakit kailangan may time limit ang impeachment? Diba? Time should not be a hindrance to the truth. Kahit 10 years tayo mag-try. Malaman lang natin ang katotohanan. Ano po input nyo tungkol sa Pax Silica? Ang dami ko na nasabi niyan. Ang dami na namin nasabi diyan. Input na naman. Tarantado yung tumanggap ng offer na yan. Ganun lang kasimple. Simple. Yung Pax Silica, it's like a special economic zone. Okay? Yung ginawa nila sa United States, walang renta, 99-year lease. Alam mo, hindi bagong konsepto ng special economic zone. Okay? Ang China, nagkaroon ng mga special economic zone. Walang ganyan ang China. Na, meron kaming sarili naming batas dyan, ganyan. Hindi kami magbabayad ng renta for 99 years. Napaka-loser naman ang bansa kung ganyan ka mag-offer ng special economic. You are such a loser. The Philippines is such the loser mentality. 99 years, free. Tapos, at ito pang pinakamasakit, special economic zones, ang special provisions dyan ng lahat ng special economic zones, technology transfer. Technology transfer to local companies. Walang technology transfer sa Pax Silica. But there is a supply agreement, di ba, na tawag dito, we will supply natural extractive. Ibig sabihin, resources. This is colonialism by other name. Ganyan na nangyari sa colonialism. Nandyan kami, kukunin lang namin yung resources mo. As simple as that. Kukunin namin yung resources mo. Diyan na nga nag-move on ng Global South Ayaw na nila ng extractive economy. Ang gusto na nila, they should be able to produce things on their own. And that would require technology transfer. Ganyan ang ginagawa ng China sa Africa, nagkakaroon ng technology transfer. Kaya itong Silica na to, tarantado yung nakaisip nito, mukhang pera. Kasi kikita sila kasi nasa mining sila eh. Pero mga Pilipino, no. Don't ever expect that it will give anything to you. No, because there's no technology transfer. Sa nakaloka, bibenta pa. Kung ano yung product nila dyan gawin, ibibenta rin nila sa Pilipinas. It is colonialism in different. It is colonialism with a treaty. By other name. By other name, oo.
Yes, control the Tarantado. discipline. Right? Oo. Wala kang technology transfer. Ibig sabihin, hindi made-develop yung industry mo. Mm. Vietnam, China, India, Bangladesh, all of them may mga special economic zone. May technology transfer, mga bakla. At Mm. walang 99 free release. 99 Mm. year free release, ano yan? Parang Correct. nangyari yan sa Hong Kong. Mm. Correct, correct. Ay, sas isa pa pala, buti na lang may nag-remind sa comment section. Kasi 'di ba nag-ano si Rubio, meron siyang statement yesterday na bonggang-bongga na sinabi niya na mag-all out ang Jumerica against ICC. So encourage daw nila lahat ng bansa na i-dismantle ang ICC at yung mga allies na hindi magte-take ng same stand ay makakatikim rin ng suntok ni Uncle Sam. Ayan. So what can you say about it? Ako, dismantle nyo na. Oo, wala nang mga pasakasakali. Do it. Do it na. Do it. Go na. Perfect. Tahimik ang mga campings, no? Mm. True. This is Bakit an may example tahimik? of this is an example of walang pakialam yung Amerika sa mga local political interest ninyo. Walang pakialam yung Amerika sa mga local political interest ninyo. Tapos itong mga 'to, mga alipin ng mga kano, 'di ba? Itong mga alipin ng mga kano na 'to, na todo hingi ng tulong sa kanila para sa mga kanilang mga political agenda. Oh, eh, yung anak mo Kasi, yun. halimbawa ma-debilitate yan, no? Yung mabawasan yung funding, eh di mag-halt yung operation. Bakla you cannot hold PRRD indefinitely there. Mm. Dahil nawalan kayo ng funding. Cannot. Correct. You have to free. Mm. Oh, kaya nga sabi ko magkakaroon ng maraming curveball. Mm. Curveballs everywhere. Curveballs. Hindi nga natin namataan to i-dismantle ng US. ICC. Correct. US ang Miss Joey, if ICC will be dismantled, ano po mangyayari doon if ever regarding kay PRRD? Eh, di susunduin natin. Uwi siya. Di susunduin natin siya mula sa ICC. Ay, that is kung gusto pa niya umuwi. Uwi siya. Oo. Eh, hindi ka naman convicted eh. There's no reason for him to stay. And even if makonvict siya, tingin ko, uwi siya kasi wala ng court eh. Oo, wala na. Ita-transfer ang hindi ka naman pwede ikulong sa Pilipinas kasi hindi naman ng Pilipinas ang nag-decide sa'yo. Wala. Kapag dating sa Pilipinas, wala kang kaso. Correct. So anyway, yun lamang po. Maraming salamat sa nagbigay ng pangkape sa GCash at sa PayPal. At magkita tayo uli sa Monday para sa bagong episode ng Inimpeach Ka Pero Kulang. Thank you so much. Ay, yun na yung title natin, no? Inimpeach Ka Pero Kulang. Ayan. Thank you very much. Ayan, okay. Meron ba akong kwentong barangay? Meron akong kwento. Hindi kwentong barangay. And, ano ba? Tingin ko yung magandang kwento to tungkol kay APC. Ganon. Kasi natatandaan nyo nung nag-away si kumbaga nagkaroon ng bonggang-bonggang issue kay Velasco tsaka kay Alan Peter Cayetano tungkol dun sa House leadership sa HOR na meron gentleman's agreement, ganyan, pagkatapos natapos na yung time ni Alan Peter, tapos kailangan ng
ibigay kay Velasco. So, grabe yung ano, no? Di ba parang medyo na ano, maraming na bad trip doon kay Alan Peter kasi parang, masyado kang gahaman, merong gentleman's agreement, bakit pinapasawalang bahala mo yung gentleman's agreement, things like that, ganun. Yung mga ganong etchos. Thank you, Ate Wendy City. Grabe raw pala yung ano, grabe yung marami kasing naasar doon kay Alan Peter kasi parang feeling nila na parang ano ba naman to si Alan Peter, ganyan, etc. Ganun. And rumor has it na parang yun yung isa sa mga reason kung bakit parang hindi okay si VP at saka si Alan Peter Cayetano. Something disagreement and whatnot, ganyan. So anyway, eventually, the issue was settled na sundin yung gentleman's agreement. So, Alan Peter finished the budget season for that year and then na-transfer na yung House Speakership kay Lord Velasco. Ayun. Para sa akin lang, no, parang in hindsight, hindi nakuha ni Alan Peter Cayetano yung gusto niya, 'di ba? Hindi niya nakuha yung gusto niya. Kasi parang ang pinupush niya nung time na yon, well, I'm not so sure kung ano na. Pero hindi, sure ako na ang pinupush niya is mapunta sa na parang hindi, kailangan ko pa na mapalawig yung House Speakership ko na hindi muna siya matapos sa certain period of time. Ganon. Kailangan ko pa to, hindi pa ako pwedeng matanggal dito, ganun. So kumbaga parang ang gusto ni Alan Peter is mag-extend, if not siya yung bubuo noong House Speakership for that specific Congress. Hindi niya nakuha yung gusto niya. Pero, hindi natin narinig si Alan Peter Cayetano kahit kailan na inaway-away si PRRD, no? Kahit hindi siya napagbigyan ni PRRD doon. Sabi ni Darkness, sinaraan si APC kay Inday ng mga tao. Bait lang kasi ni VP kaya madali siyang naudyok before ng mga national at congressman politician. Sabi ni Darkness. Ayun. Pero hindi siya na ano, no, hindi siya naging anti-Duterte. 'Di ba? Hindi siya naging anti-Duterte. Ano raw 'yan, parang lumuhod-luhod pa raw 'yan si APC kay PRRD para pagbigyan siya. Dun sa whatever it is na gusto niyang mangyari at that time na nasa Congress siya. Pero sabi ni PRRD, you have to follow the gentleman's agreement. So, in short, hindi siya napagbigyan, hindi nakuha ni APC ang gusto niya, pero hindi mo nakita si APC kahit kailan na bumaligtad dun sa politics niya, 'di ba? 'Di ba? So, why am I sharing this to everyone? I think kailangan talaga magkaroon na tayo ng mga coalition ng mga leaders who are very, very powerful and very rooted and very sorry. Kailangan na natin magkaroon ng coalition ng mga politician na grabe yung talagang mga rooted na mga politician yung hindi talaga nagbabago-bago sa kanilang mga politika. Yung mga hindi talaga nagbabago dun sa kanilang mga non-negotiables. And I think the combination of Alan Peter Cayetano, Marcoleta, and Inday Sara is a very, very strong core of new Philippine politics. Kasi parang tested by time na tong mga to eh. Tested by time na sila eh. Na itong mga to hindi to magse-sell out. Hindi to magpapabago. Hindi to alam mo yun?
Marcoleta, Padilla, Cayetano are the same, solid. Yeah. Ayun. I think it is like appreciating a person because they stood for what is right, even if the decision is not what you want, but you know it is wrong. Ayun. Kaya pala sa APC pinili ni FPRRD na maging BC niya. Ayan, Robin and APC. Joey, totoo bang nangako si APC na 10K per pamilya? Kasi yun laging binabato nila kay APC. Oo. Nung ano, di ba nga kaya nga parang isa sa mga reason yan kung bakit nabash si Alan Peter Cayetano ng bonggang-bongga eh, na magka, ano, parang ile-legislate yata niya something like that na magkakaroon ng 10K ang bawat pamilya. Well, nangyari naman, nabigyan ng ayuda lahat ng mga Pilipino. Hindi nga lang galing sa kanya per se. 'Di ba? Pero apparently, ganun yung naging trajectory ng mga proyekto ng gobyerno. Nagpamigay ng ayudang tigte 10K. Ganun. Ayun. Eh, that was election eh. Agree, although worrisome yung current status ni Senator Marcoleta, nasa QC jail na ata. May trapo vibes talaga siya dati. Sabi ni NHC. Oo, kasi nga, yun nga, parang sumasakay kasi siya dun sa, kagaya nun yung 10K, 10K, ganyan. Yung mga 10K, 10K. Kasi, makita mo rin talaga na naglaro rin naman siya. Kahit naman si Marcoleta nun eh, he tried to be on the good side of the current administration because that's what a reasonable politician will do. Okay? Si Marcos na ang presidente. So, you do not want to make an enemy out of the new administration. So, sa totoo lang yung part na yun, naiintindihan ko yun sa part ni Marcoleta, sa part ni Alan Peter Cayetano, because that's what a reasonable politician will do. Na hindi ka naman papasok sa bagong administrasyon at aawayin mo sila agad. You'll try to be on their good side so that you can also forward whatever it is that you want to advocate for within their administration para may magawa ka para may mas magawa ka sa taong bayan. Ganun. Ako noong 2016, Dukay sa 2028, Dukay din if si APC tatakbo VP. Isko, Marcos hater, ngayon kiss us. Hindi, ano si Isko, loyalist yan si, idol nga niya si Marcos Sr. eh. Sa Kadarsilia story, na yung fallout ng Taguig Makati, malaking trigger yon para suportahan ni APC yung demolition job kay Binay. Paano naman yung pinangako ni Soto na ibibigay niya yung sweldo niya? Pero popular na ngayon si APC sa Mindanao. Dati kasi hindi. Nakita nila may paninindigan niya. To be fair, I think napatunayan na ng bonggang-bongga yan ni Alan Peter Cayetano. Sana magano, no? Sana magkaayos si Inday at saka si Alan Peter Cayetano ng todo-todo. I really hope. I guess kasama talaga sa pagiging politician, si Bato nga nagpasayaw. Si Tatay Digong lang talaga ang kakaiba. Only stretch I've heard him promise is the 6 months end to drugs. Maayos magtrabaho si Cayetano, oo. True, ayun. So yun lang, hindi siya kwentong barangay, pinangalanan ko because I think ano, no, I appreciate what Alan Peter Cayetano is doing right now and the risk that he took in the past few months ay bonggang-bongga. So, kasi tatakbo daw si Alan Peter Cayetano sa 2028, whatsoever, ganyan-ganyan. Di, tumakbo siya. At pag tumakbo siya, kuha niya boto ko. Dahil sa mga pinagagagawa niya ngayon. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Eh ngayon, kung sino yung mga re-electionist, tangina ninyo, di magpakitang gilas din kayo para makuha niyo yung boto namin sa 2028. Ganun lang yun. Ayun lang. APC or Marcoleta as VP, sabi ni Jordan, I do not know yet. Depende sa choice ni VP. Kaso nga lang ito si VP naman, ang eksena ni Bakla, gusto daw niya na parang, eto chika lang naman to ha, chika lang naman to sa kaparangan. Ang gusto daw kasi ni VP ganito, yung mga tao ang mamimili kung sino ang vice.
Pero 'di ba, nagsabi na si VP, ang gusto niyang mag-vice ay yung tao na puwedeng humabol sa lahat ng may kasalanan sa bansa. So the Vice President under VP Sara's presidency is going to be a very, very powerful Vice President. And if that is the job that Inday wants to give to the Vice President, best fit for that would be either Marcoleta or Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Sabi ni Agent Kiryu Magalong, bakit naman wala kang paninindigan si Magalong, Diyos ko. Ba't siya kasama sa usapan? Saka na, pag meron na siyang bayag. Doon tayo sa nagtitake ng risk. Marcoleta willing magpakulong. Alan Peter Cayetano nanindigan para sa Independent Senate. I mean, what has Magalong done? Ano nagawa ni Magalong? So yung mga nag-float ng pangalan ni Magalong, I'm so sorry, pero parang wala pa siyang patunayan. Ayun. Anyway, siya yun lamang. Maraming salamat. Thank you very much. At maraming